Bago tayo tumalon dun sa panonoorin natin, basahin muna natin to. Kung hindi lamang sa taong bayan na pinilit akong tumakbong presidente at sa Visayas at Mindanao. Aba talagang dinamay niya pa yung Visayas at Mindanao, ano? Hindi ko ipipilit ang sarili ko. Kaso, nakokonsensya ako. Wow! Matindi to si Risa Ontiveros. So, ibig sabihin, mga nagnanasa itong maging presidente pala. Hindi na kayo umatake sa presidente, ah. Dati, mga agresibo kayo, ah. Ngayon, dyan nyo ginagamit ang inyong talino, ha? Sa hindi pagpatol sa presidente. Para hindi kayo makitaan ng mga kung ano-ano, ha? Tahimik lang sila, no? Pagka mga bilyon-bilyones, mga usapang bilyon, mga usapang kunwari magchat-chat o magsasabi na kailangan managot taong bayan, pero hindi sila agresibo para umaksyon o bumira ng maanghang sa administrasyon kahit nakikita na nilang talagang maraming ebidensya, wala raw ebidensya. No? Gagaling ng mga to, no? Talagang sa akin lang, no? Wala akong nakikitang mga aksyon na ginagawa nito ni Madam Risa na para sa mga kababayan natin, yung mga walang trabaho, etc. Lang din to minsan, nakikisaw-saw lang din to, parang nagpapakita siya doon para magmukhang sa kanya yung mga ginagawa ng gobyerno. Hanggaling. Yun lamang, opinion ko lamang ito. Alam nyo ho, ang pinakamagandang pinag-uusapan sana sa Senado, sa Kongreso, kung paano maiibsan ang kahirapan ng Pilipinas o kung paano natin masasaayos yung mga problema o paano tayo uunlad. Ang sarap panoorin ng mga ganun. Kaso ang problema, ang nakikita ho natin, uulitin ko at hindi ko ito pagsasawaan. Lagi nilang sinasabi, si BP Sara ay corrupt. Kailangan ma-impeach si BP Sara, kailangan matuloy ang impeachment, bla bla bla. Kasi nga, pag naging presidente si BP Sara, itong mga ano ba tawag sa kanila? Kasi masahol pa sa pinakamasahol, kaya ang hirap sabihin kung ano yung pinaka-eksaktong para sa kanila. No? Pag naupo kasi si BP Sara, lintik lang ang walang ganti. Pero ang pagganti ay nasa tamang proseso. Lahat ng mga magnanakaw, lahat ng kurap, lahat ng may kaso, lahat sila mananagot. Kasi balita ko si BP Sara mas masahol pa sa tatay. Diba? O, yari sila. Kaya pilit nilang pinapabagsak si BP Sara. Hanggat kaya nila, do or die na, o nasimulan na natin, ba't natin ipagpatuloy? Ganun ho, opinion ko lamang ito. Ang pangit ho kasing tignan. Wala na talaga kayong ginagawa kundi puro planong pabagsakin si BP Sara. Hindi ho dapat ganun ang gobyerno. May pa-impeach pa sila kay PBBM. Alam naman nating lahat kaya nila ginawa yung ampaw na impeachment na yon para ma-activate yung 1-year ban. Ha? Hindi nyo na nilubayan yung piatos-piatos, Mary Grace Piatos na hindi pa rin nila alam kung bakit yun. Kahit alam na nila, lalasunin nila yung mga kababayan natin. Sasabihin nila, corrupt si BP Sara, 100-something million. Pero pinaliwanag ng COA, sige pa rin sila. Yung bilyon-bilyong pondong nawawala, si Bong Revilla lang ba? At yung mga others na hindi naman natin masyadong kilalang malalaking profile, sila lang ba makukulong? Yung mga nagbalik ng pera na kulong ba? Tanong lamang po yun. Okay, nood na po tayo. Doon po ako nadidismaya sa gobyernong ito kasi wala silang ginawa kundi puro BP Sara. Ngayon yung China, may problema tayo sa China. Ngayon ang gusto nila sa China, umalis, etc. Hindi nila kausapin para maging maayos. Akala mo, ang tapang-tapang ng Pilipinas. Hindi tayo kumakampi sa China. Ayaw din natin ang ginagawa ng China. Pero hindi lahat ng mga taga-China kaaway natin. Hindi buong China kaaway natin. Yung mga nagpapatupad lamang ng batas kung ano man yung usapin, mag-usap ng maayos. Hindi yung banat din kayo ng banat sa China. Ayaw din natin ng ginagago mga Pilipino. Ayaw din natin yun. Pag-usapan, hindi yung panay sisi sa Duterte. Diba?
O, panoorin na natin to mga kapatid. Ang title ho kasi nito, sana ba yun? Ito na. Bilis ng karma, sobrang kahihiyan kay Tuta at Pinky. Sino ba si Tuta at si Pinky? Sampahan ng kaso sa korte, mga abogado. Ay, nako. Eto na. Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay kung trip nyo na may kasamang reaction. Simulan na po natin to. Pinas News Insider, nasa description niya. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, para sa buong detalye, panoorin ang full video na siyang ipinaliwanag naman ng magaling na si ex-General Johnny Macanias. Narito't panoorin ang full video. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong balita na publish sa Brigada News. Tungkol ito sa plano ng isang abogado na magpetisyon o magreklamo sa Supreme Court laban kay Senate President Soto and Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Ito, title, Petitioner handang dumulog sa Supreme Court sakaling hindi pa rin ilabas ang draft report ng Blue Ribbon Committee. Handang iakyat sa Supreme Court ni Attorney Marvin Aceron ang usapin sa draft report ng Blue Ribbon Committee sakaling hindi pa rin ito ilalabas ng Senado. Kung maalala, sa ilalim ng nag-leak na draft, kasama sa inirekomendang kasuhan ay sina Senators Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Nag-withdraw ng pirma sina Senators Mig Zubiri, JB Ejercito at Win Gatchalian. Kumakalawa, nag-submit ng petisyon si Aceron sa Senado para isapubliko na ito, pero sumagot si Senate President Tito Soto na kaya hindi ito inilalabas ay dahil draft pa nga lang at hindi pa pinal. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Attorney Aceron, iginit nitong may karapatan ang publiko na magkaroon ng malinaw na impormasyon kahit pa ito'y draft pa lamang. Ayon pa kay Aceron, mas nakakahiya kung pinagtatakpan ang katotohanan, lalo na kung may mga lumabas na balita na sangkot sa kaso ang ilang senador. Binigyan diin ng abogado na ang mga senador ay hindi naroroon para makipagkaibigan, kundi upang gampanan ang tapat ang kanilang tungkulin bilang lingkod bayan. So, ayos, Attorney Marvin Aceron, first time ko siyang marinig, pangalan niya. Kaya lang, agree ako sa kanyang posisyon na dapat malaman natin. So, ang rason na draft pa lang, I don't know kung tatanggapin nyo ba yung rason na hindi, draft pa lang yun eh. Wala na, nakita na nga eh. So, sana ilalabas. Ako rin, gusto kong malaman. Yung, tama yung punto ni Atty. Aceron na walang pagtakpan. Kung talagang may kasalanan yung tatlong senador na yan, eh dapat ituloy nila ang pag-recommend. May nabanggit, may nabasa akong post. Si Senator Lacson, sabi niya, bakit may tangka na magkudita ang minority, palitan ang Senate President?
Ang nakikitang rason ni Senator Lacson ay dahil sa nag-leak na Blue Ribbon Committee report na kung saan nandun yung 3 minority senators. Dati sila yung mga leader Senate President, Pro Tempore, and Majority Floor Leader. Tapos sila na ang kakasuhan. Kaya ngayon, muntikan ng nakudita ang Senate Presidency ni Senator Soto. So, kailan ito ilalabas? Final man o draft, may karapatan ang taong bayan. Sumisigaw ang taong bayan na kung sino yung nagkasala, dapat kasuhan at maparusahan, makulong. Ang nabalitang na puros mga mga kontraktor ang karamihan na nasampahan na naman ang kaso, mga ganun. Mga dilis lang yun Mga biktima, sa pananaw ko, mga kontraktor, biktima yan. Although may kasalanan sila, but they are the least guilty, mga kontraktor. Kasi kung patas ang labanan, walang palakasan, magbid lang sila ng magbid, at manalo yung manalo, ang korupsyon maiiwasan. Paano yung style sa DPWH na mayroon ng nanalo, biding-bidingan, meron ng favored kontrakto, palabas lang yung bidding-bidding. So, hindi ako maligaya. To me, taong bayan hindi maligaya kung puros mga kontraktor lang ang nasasampahan ng kaso at nakukulong. Ang utak sa anomalyang ito, mga mambabatas. So, ilan ng mambabatas ang nakakulong? Isa pa lang, ex-senator pa. Ano sa tingin nyo? Malaking isda ba si ex-senator Revilla? Hindi. Ang mga malalaking isda, si Saldico. Kaya lang, nandun man siya sa malayong lugar, hindi natin alam kung nasa Portugal ba o nasa ang lupalop ng mundo. Hay ang buhay dahil marami ng kwarta, bilyones, dolyar yan tapos magagawa ba niya yun na walang kinalaman ang dating Speaker Martin Romualdez? Tapos yung ikininto ni Congressman Toby Chanco, alam na ng Pangulo ang nangyayari sa budget. Kinukuha ni na Martin at Saldico yung budget nilalagay sa flood control, nagalit na siya. Alam niya na. Kaya lang, pinabayaan pa rin. So, sino ang dapat sisihin? Sino yung pumirma sa pinakakurap na budget? Kaya lang, hindi daw pwedeng sisihin ang Pangulo. Dahil wala daw siyang ginawang masama. Granting na hindi siya nagnakaw o wala siyang ginawang masama, ang problema, yung kahinaan naman niya bilang Pangulo, dahil pinabayaan niya 3 straight years, 2023, 24, 25, na binalahura ng mga kongresista ang budget. Command responsibility. So, God save the Philippines. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. Oh my God, we'll be back again.